Salamat o Diyos sa iyong paghipo. Salamat sa iyong gawa sa buhay ng bawat isa sa mga panahon na ito. Tayong lahat ay manalangin, Panginoong Diyos. Muli minsan pa kami ay pasalamat at nagsasauli sa iyo ng kapurihan, kadakilaan, mabalik lamang sa iyo sa gabi ito. Ikaw ay aming tinataas dahil mabuti ka na Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ka nagkulang, patuloy kang gumagawa. Patuloy kang humihipo ng mga buhay, O Diyos. Patuloy ka na naungusap sa bawat isa sa mga panahon na ito. Kaya ang Panginoon na minsan pa ikaw ay aming may taas, O Diyos, tunay. Ang iyong mga gawa ay dakila at padakila ng padakila, O Diyos. Tunay na walang bagay na mahirap sa iyong kamay. Magagawa mo lahat ng bagay sa mga panahon na ito. Salamat minsan pa dahil ikaw patuloy na nangunguna, patuloy kang nangungusap, at patuloy ka nagpapala ng buhay. Pagpapala ng kalakasan, pagpapala ng kagalingan sa mga karamdaman, O Diyos. At kagalakan sa aming mga puso na patuloy ikaw ay aming paglingkuran, O Diyos. Sa kabila ng maraming mga kahinaan sa laman o ng mga bagay na karamdaman, O Diyos. Ay higit sa lahat sa mga panahon na ito, Panginoon, na nakikita namin ang buhay ng tao na walang pag-asa. Ang kanyang buhay ay patungo na sa kabulukan at kawalan ng pag-asa sa mga panahon na ito. Subalit kami, O Diyos, ay nakatamo ng biyaya sa iyong harapan. Kami ay nakatamo, O Diyos, ng iyong paghipo, ng iyong gawa, O Diyos, sa magitan ng iyong mga salita. Kaya kami nagpasalamat sa gabing ito, O Diyos. Pinabalik lamang sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Dahil ko patuloy na paggawa at pagkilos sa bawat isa. Patuloy mo kaming palayain, katulad ng aming inawit, Lord God. Maaari sa gabi ito, we're shackled by heavy burdens, Lord. At maaaring ito ay pumipigil sa aming mga kagalakan, sa aming mga sasauli sa iyo ng kapurihan. Sa gabi ito, aking dalangin, magpalaya ka nawa, Panginoon, sa bawat isa. Palayain kami ng iyong salita, ng kalakasan, ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, O Diyos, ay patuloy na gumawa sa bawat isa sa gabing ito. Patuloy kang mangusap at patuloy kang magpala sa bawat isa. Patuloy namin binababa ang aming sarili, O Diyos, sa iyong harapan. Pagpatawad minsan pa ang aming mga pagkukulang. Dalangin ko, ang iyong mga salita minsan pa ay aming tanggapin ng may panampalataya. At ito'y magamit minsan pa, magpalakas sa pananampalataya ng bawat sa O Diyos at magkaroon ng karagdagang karunungan kaalaman upang kami ay makapagpatuloy, makalakad sa iyong harapan sa ulit mga araw na ito, O Diyos. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo, that we may able to stand against the wiles of the devils sa huling mga araw na ito, O Diyos. Bless your people and bless those na nasa kanilang mga tahanan ngayon, Panginoon. Ikaw mabut sa bawat isa at ikaw magkaloob ng kanilang mga pangangailangan.
Lahat ng ito, Diyos, ay aming maingat na binabalik lamang sa iyo. Lahat ng kapurihan pa, salamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen and Amen. Purihin ng Diyos, sa Kanya mauwi lahat ng papurit pa, salamat. Sa magandang gabi, ang aking pagbati sa lahat. Pag tayo magsiupo, ating basahin ang ating text na puntahan sa pagkakataon na ito. Isang talata lamang ating basahin sa 2 Peter chapter 2. Nais ko lamang mag-share ng isang malit na bagay mga kapatid at ang Diyos ang magpala sa kaniyang mga salita. Okay, 2 Peter chapter 2. Isang verse lang muna mga kapatid. And sa verse 5, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos. At tayo malayo makaupo mga kapatid. Malayo ng kaniyang mga salita sa isang simpleng mga salita nito natin binasa. At muli magandang gabi sa bawat isa. Sa pangalan natin Panginoong Yesus at sa kanila na sa mga tahanan ngayon. Salamat din sa sa kalakasan, sa mga dumadanas ng iba't ibang karamdaman sa mga panahon na ito. At natin kalimutan mamaya sa prayer ang ating Brother Matt na hindi ko alam kung ano yung update sa ngayon, kung na-confine na siya. Pero kanina ay naghahanap ng hospital. So I pray na siya ay biyayaan ng Diyos ng mabilis na recovery sa kaniyang kalagayan ngayon. At tuloy akong humingi ng dalangin sa inyong lahat sa aming pag-alis this coming Friday morning. Punta sa Samar upang maten ng isang araw na fellowship. At kahit paano ay makapagbigay ng encouragement doon, sa ministry doon, sa gawain, sa ilang mga kaluluwa na tinawag ng Diyos sa lugar na iyon. Sama na kami sa prayer, ng Diyos magpala at mag-ingat sa aming daan. At sa gabing ito, nais kong share sa inyo isang kaisipan. At ito hindi na rin bago, mga talata natin binasa. Verse 5, chapter 2 na, 2 Peter chapter 2. Ating paksa, it's about the preacher of righteousness in the world of ungodly. Atin lamang balikan ang ilang mga bagay dito mga kapatid sa verse 5 natin binasa. At mamaya ay punta natin lang mga bagay. Actually, ang context ng Peter chapter 2, kung inyong pag-aaralan ang buong chapter, ito ay may kinalaman sa judgment ng false prophets. Sabi dyan sa verse 1, at sa paglitaw ng mga false teachers sa mga panahon na ito. So it's about the judgment of those people na nagdadala ng maling aral, maling turo, at hindi ayon sa kung ano ang salita ng Diyos. At yan ay makikita natin even sa panahon ni Noah at hanggang sa ating panahon. Lumitaw itong mga false prophets, false teachers. Bagamat sa panahon ni Noah, maaring hindi pa gaanong kilala ang kaisipan about prophets and teachers. Pero niniwala ko na may mga tao doon na naging influence or naging naging malaking factor para mas marami ang hindi makatungtong sa ark na ginawa ni Noah sa panahon na yon. Kung babasahin natin sa verse 2, doon sa 2 Peter lang, chapter 2,
Sabi diyan, many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. Kaya hindi lang ito, mga kapatid, nangyari sa ating panahon, ang paglitaw ng mga bulaang propeta at bulaang mga guro. Even before the flood, naniwala ako na may mga tao na roon na mga may karunungan, may kaalaman. Because kung inyong babasahin hindi ko lang siya na-note kanina, pero I think sa Genesis chapter 4 or 5, ay mababasa natin doon yung mga tao na may mga karunungan about, meron silang knowledge how to, para gumawa ng mga bagay na gawa sa bronze and iron. So kung inyo makikita yung part na yon, ay binanggit yun before before the flood. I think chapter 5, nandun yun. So sa mga panahon na ito ay meron na rin mga tao na I can say, because ang iron ay isa sa mga mineral sa lupa. And imagine kung yung mga tao noon ay meron ng karunungan how to dig deeper, kung paano hanapin ang mga bakal, ang mga iron sa panahon na yon. So bagamat sa mga panahon na yon ay meron lamang isang tinawag to preach, pero meron din mga lumitaw ng mga tao nang sabi doon, balikan ko lang yung verse 2, sabi doon na marami mga susunod sa kanilang mga destructive ways at magpapasimula nilang i-blaspheme, hindi sampalatayanan or labanan ang truth sa panahon na yon. Well, si Noah ay tinawag na a preacher of righteousness. Yan ang ating pagsasagabi nito. The preacher of righteousness in the world of ungodly. Ang isang mangaral ng katuwiran sa sanlibutan na walang Diyos o walang kinikilalang Diyos. So tinawag siyang preacher of righteousness, and kung ating isipin bakit kailangan mangaral ni Noah that time, sa panahon na siya ay nag-build ng ark, at anong panahon ang kinabuhayan ni Noah kasama ang kanyang pamilya sa panahon na siya ay tawagin ng Diyos to build the ark. Kung babalikan natin ang chapter 6, verse 1 to 5, ay pinakita diyan kung gaano kasama ang mga tao sa panahon na yon. Genesis chapter 6, verse 1, now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them. So nagpasimulang dumadami yung mga tao sa panahon na yon, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. So kung yung papansinin, ang verse 3 ay nagbibigay na ng hint na nang ito'y isulat at makita na ang Diyos, nakita niya ang kalagayan ng mga tao sa ibabaw ng lupa, bumibilang na lamang ng 120 years na ang tao ay mabubuhay sa lupa, and then the judgment will come. Verse 4, there were giants on the earth in those days, and also afterward when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. So yung aking binabagit kanina, mga taong ito ay mga malakas na mga tao at mga tao na renown. Ano sa Tagalog yung renown? Mga kilala ng mga tao. So, kung mga tao ito ay mga kilala, ito yung mga, sabihin natin, mga influencer o may mga influence ng mga tao.
sa panahon na yon. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So pinapakita riyan mga kapatid ang panahon na kinalalagyan ni Noah at ng sambahayan niya, na ang sabi diyan, the wickedness of man was great in the earth. Nakita ng Panginoon ang kasamaan ng tao ay sobra ng sama sa ibabaw ng lupa. At ang kanyang, sabi diyan, ang kanyang lagi na lamang intent or nasa ng kanyang puso ay laging masama. Every intent of the heart was only evil. So paano natin i-describe ang panahon na ito na kinabubuhayan ni Noah? Kaya kung kaya't kailangan niyang ituro, ipangaral ang katuwiran ng Diyos. How the scriptures describe the wickedness ng mga panahon na yon. Pwede tayong kumuha ng ilang mga talata para bigyan ng foundation or backup. Genesis chapter 8. Basahin ng verse 21. Ano sabi diyan? The Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Although, sabi diyan, the imagination of man's heart is evil from his youth. So, pwede nating i-consider ang verse na ito na ganito ang naging kalagayan ng mga tao before the floods. Ang puso daw ng tao, wala nang ibang imagination mula sa kanyang kabataan, kundi pawang mga masama. So ganito natin pwedeng i-describe nang si Noah ay tawagin ng Diyos to preach God's righteousness. So punta natin sa dali ilang mga talata, Psalms 14. Dahil alam natin ang kasamaan ay nagpatuloy, ang serpent seed ay nakasampa pa rin sa ark. Kaya after the flood ay ang tao ay gumawa pa rin ng masama sa harapan ng Diyos at kumalat pa rin ang gawa ng kasalanan sa panahon na dumating after the flood. So Psalm chapter 14 we can read para describe kung gaano kasama ang buhay ng tao. Sabi diyan sa verse 1, the fool has said in his heart, there is no God. Which I believe sa panahon ni Noah, ganito na rin ang kaisipan ng mga tao. They are corrupt. So pinanggit din yan sa Genesis. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. So walang isa naman na naghahanap sa Diyos. Walang isa na nauuhaw sa Diyos. They have all turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good, no, not one. At alam natin, even Paul, si Pablo ay nakita rin niya yung bahaging ito ng paghulog ng tao. Sabi doon sa Romans, na ang tao ay fallen short of the glory. So mula sa panahon ng ating mga magulang, si Adan sa Eva, na sila'y mahulog sa kasalanan, ay ganito na ang naging kalagayan ng tao. Every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So ganito din describe ang kalagayan ng sanlibutan. Let's read Psalms or Proverbs chapter 6. A few more verses. Proverbs chapter 6, verse 18. Sabi diyan, nakita ni Solomon, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil. Ilang mga description kung paano gumagawa o kumikilos ang masama o ang lakad ng tao. So could you imagine from his youth, ang kanyang puso ay wala nang ibang laman kundi mga bagay na masama sa harapan ng Diyos. Ang kanyang puso ay wala nang ibang pinaplano kundi puro masama mga bagay. Ang kanyang paa ay mabilis gumawa, mabilis kumilos para gumawa ng masama sa harapan ng Diyos. And that's why ang description doon sa Genesis,
nakita ng Diyos na ang wickedness of man, verse 5, chapter 6 ng Genesis, was great in the earth. So ang kasamaan ng tao ay lubhang masama o lubhang sumagana, lubhang, kumbaga sa term pa natin, ay naging grabe ang kasalanan ng tao sa panahon na yun. Wickedness was great. So kung gaano ito kadakila o kalaki sa harapan ng Diyos, ay totoong ibig sabihin, hindi biro ang kalagayan ng mga tao. How the scripture describes the condition of men sa mga panahon na yun. Niresearch ko ang isang kaisipan patungkol sa population. Estimated population sa panahon ni Noah is about 1 million to 5 million. So imagine nyo, after 400 years, nang si Enoch ay kunin ng Diyos, sabi ng Bible, siya hindi namatay, siya ay kinuha ng Diyos sa mga panahon na siya ay kukunin na ng Diyos before the flood. 400 years lumitaw si Noah sa panahon na siya tawagin ng Diyos. At ang sabi natin binasa, there were only 8 souls saved. At kung ang population ay 1 million to 5 million, ganun karami ang taong masama sa panahon ni Noah. Kaya sabi diyan, the wickedness of man was great in the earth. Ang kanyang imagination from his youth, sa kanyang kabataan, hanggang sa siya ay tumanda ay pawang masama, ang sabi ng scripture. And isipin niyo mga kapatid, that time, di katulad sa panahon natin, hindi pa ganun kasagana ang buhay ng tao kung pag-usapan ang material na bagay. Sa panahon na yun, we can only imagine kung paano sila nabubuhay. And because sa panahon na yun ay lumitaw na ang Bronze and Iron Age, sabihin, ang tao ay mayroon ng nahuhukay na bakal, ginagawa niya itong tools, pagputol ng puno, pagsaka ng lupa. So most likely, ang mga ari-ari ng tao noon ay mga lupain, mga pananim, mga hayop, at ano pa, mga produkto ng mga prutas, sabihin natin. Kung isang tao ay mayroong malawakang lupain at siya nag-produce ng mga pananim. So, ganun palang umiikot ang buhay ng tao noon to start violence. So, ibig sabihin, ang mga tao na very violent sa panahon na yon, maaring kahit ang mga tao ay meron na, kinukuha pa rin nila yung mga bagay na meron na nandun sa kanilang mga kapwa. That start violence, di ba? Yung pagiging greedy ng tao. Yung pagkuha ng mga asawa, bae sa iba, na kanilang inaasawa rin, excuse me sa word, no? Kanilang kinakasama pa rin, just to fulfill their lust, na pwede rin mag-start ng violence. Kaya kung ating punta ng verse 11 doon sa chapter 6, ang sabi diyan, the earth also was corrupt before God. Just to describe more kung ano yung kalagayan ng sanlibutan sa panahon na yon. And the earth was filled with violence. So, kung yung mga tao ay nag-aagawa ng mga kasama sa buhay, yan ay pwede mag-start ng mga violence, di ba? Pagka kinuha ang ari-arian, ninakaw ang isang bagay, hanggang sa humantong sa pagpatay sa mga tao. So God looked upon the earth, verse 12, and indeed it was corrupt. For all flesh had corrupted their way on the earth. So pag sinabi natin corrupt, ang Hebrew word dyan, ibig sabihin is to decay. At nang sabihin dito na nakita ng Diyos ang mga tao sa ibabaw ng lupa, na ang kanilang buhay, indeed it was corrupt. Ibig sabihin, anumang bagay na ginagawa ng tao o gagawin ng tao, ito ay patungo na sa kabulukan or kawalan ng kaayusan sa buhay. It will turn to violence. Anumang maging decision ng tao o gawin ng tao, lahat ay corrupt. Lahat ng kailang magiging actions o ginagawa ay patungo sa kabulukan ng kailang buhay. Ibig sabihin, kawalan saysay ng buhay.
sa mga panahon na iyon. Kaya pansinin niyo dito yung binanggit na word na for all flesh sa verse 12. For all flesh had corrupted their way on the earth. Pag sinabing all flesh, all of humanity had strayed from His path, or from His word, or from the will of God, and ruined their moral ways. Kung inyo nakukuha ang ibig sabihin dyan sa verse 12, ibig sabihin, yung mga tao mismo sa kanilang action, sila mismo ang nagpasama ng kalagayan ng marami o ng buhay ng mga tao sa panahon na yon. All flesh had corrupted their way on the earth. Yung tao na rin mismo ang gumagawa ng paraan para yung isang maliit na kasalanan ay mag-evolve or sabihin, mas palawakin or palakihin ng mga tao. So, ganun ko tingnan mga kapatid, ang description ng scripture sa panahon na nakita ng Diyos na totoo nga ang wickedness of man was great on the earth. Which I believed, yun ang naging dahilan kung bakit ang Diyos ay tumawag kay Noah. Para ano? Para dalhin ang salita ng Diyos, para ipangaral ang katuwiran ng Diyos, para ipakita sa mga tao na sila ay hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Salamat merong Noah na tinawag ang Diyos sa panahon na yon. Kung totoo nga na ang estimate population ay 1 million to 5 million sa panahon ni Noah, so gaano nakasama yung panahon na yon na meron lamang isang pamilya na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. See? Meron lamang ilang kaluluwa ang merong tinanggap na biyaya sa Diyos, mula sa Diyos. Kaya pagdating dyan sa verse, ating putasan na itong verse, or balikan na natin yung verse 11. So binanggit dyan, the earth also was corrupt before God and the earth was filled. So imagine niyo, filled with violence. God looked upon the earth and indeed it was corrupt and all flesh had corrupted their way on the earth. So sa mga panahon na ito, na nagitong kalagayan ng lupa, tinawag ng Diyos si Noah. At ang sabi sa ating text, siya ay tinawag na preacher of righteousness. Tinawag siya to preach the word of God. Mayroong mensahe sa panahon na yun para ihanda ang tao sa darating na judgment. Tinawag siya para iharap sa mga tao na ang kanilang kalagayan ay patungo na sa judgment. At nakikita ko mga kapatid sa part na ito na si Noah ay hindi lang siya basta preacher of righteousness, kundi si Noah ay nangaral sa harapan ng sanglibutan na masama. Hindi lang siya basta nagdala ng mensahe, hindi lang siya nag-share ng truth sa panahon na yun. Kung million na ang tao sa panahon na yun, Noah is preaching the righteousness of God before this people, before this multitude. And could you imagine sa mga panahon na nakalipas na mga pagtuturo about this time, sa panahon ni Noah, na si Noah ay nakarinig ng mga tawag niya ng mga salita, sabihin natin that he is insane, na siya ay nababaliw, na siya ay wala sa katinuan when he built the ark. So could you imagine how these people blaspheme the message na daladala ni Noah sa panahon na yun? Now, balikan natin ang chapter 6, verse 6. Ano sabi dyan? And the Lord was sorry that He had made man on the earth. So ito ay expression lamang mga kapatid, how the Lord feels. Because kailanman hindi ang Diyos nagsisisi at nagbabago ng kanyang plano. So hindi po ibig sabihin niya that the Lord is sorry na siya ay tawag niya, nagkamali ng kanyang creation. So pinapakita lang dyan how the Lord feels nang lumaganap ang kasalanan. And He was grieved in His heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I made
that I have made them. So pinapakita diyan na ang Diyos ay nag-express ng kanyang feeling, ng kanyang damdamin. Back to Genesis chapter 1, nakita natin doon that God created all things and God said that everything that was made is good. Ibig sabihin, lahat ng mga nilikha ng Diyos ay pawang mabuti. That was before the fall of man. Pero dahil sa kasalanan, ang judgment ay darating sa buong sanlibutan, and God feels sorry for this. Ibig sabihin, ang Diyos ay nalungkot siya sa naging kalagayan ng mga tao. And that's why ang Diyos na sinasabi nating mabuti, mahabagin ng Diyos, ay kumilos sa panahon na yun at kanyang tinawag si Noah. Ang sabi sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Out of millions, mula doon sa mga violent people, mula doon sa mga tao na walang alam sa kalooban ng Diyos, mula doon sa mga renown, doon sa mga mighty men, ay mayroong limitaw na tao, mayroong Noah na kinabagan ng Diyos, inabot ng biyaya ng Diyos. At nang siya'y tawagin, hindi lamang para tawag niyan, gawing disenyo or gawing palamuti sa lupa, kundi si Noah ay tinawag ng Diyos at siya'y ibinangon, siya'y itinayo ng Diyos para dalhin ang salita ng Diyos. Mula doon sa mga karamihan ng mga tao na walang ginawa kundi violence, ang kanilang mga puso ay wala nang damdamin kundi pawang palayo sa Diyos. Pero sa panahon na napakadilim ng panahon na yon, sabihin natin, no, na very great ang iniquity or ang gawa ng kasalanan, mayroong isang tao na tulad din natin na tumayo at ibinangon ng Diyos by His grace. Well, Noah, hindi ibig sabihin na siya ay sinless or hindi siya nakagawa o wala siyang makahinaan din sa laman o mga pagkukulang or maaari sabihin natin na siya ay walang mali na ginawa. Well, ang sabi ng Scripture, walang tao na naghanap sa Diyos. Kanina binasa natin, no, sa Psalms or Proverbs na walang sino man naghahanap sa Diyos at ang lahat ay fallen short sa grace of God. Pero sa panahon na ito, hindi ang Diyos. Hindi siya napigilan ng kasamaan ng mga tao. May Noah na tinawag ang Diyos sa panahon na yan. So gaano katagal si Noah nangaral? Approximately 120 years. Nang siya'y tawagin ng Diyos, when he found grace in the sight of the Lord. Genesis chapter 6 verse 3, nagpasimula siyang mag-build ng ark. At dinala niya yung warning, yung message, yung mensahe ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, habang ang buong sanlibutan was filled with violence, corruption, and evil. For 120 years, taon-taon, ganoon ang ginawa ni Noah. He preached the righteousness of God. At ang mga tao na mga nakakarinig, maaring sila ay sa una, sumasama at nagpapakita ng desire. There was also tawag niyan, parang kaisipan that maraming taong tumulong kay Noah to sabi natin, to cut the trees or magdala ng mga pangailangan to build the ark. Pero paglipas ng mga panahon, habang tumatagal yung pag-build ng ark, unti-unting naubos yung mga tao. So yun ay parang ano naman, no? Parang isang narrative na pinapakita na most likely ganun. Because kung ating titingnan sa ating panahon, marami rin tinawag, marami rin mga nakapasok sa mensahe, nakarinig na mensahe, but later on, nawala habang ang iglesia ay nagpapatuloy na naglilingkod o gumagawa sa kalooban ng Diyos. So, sa panahon na ito, ganun din naman mga kapatids. And I believed, may mga tao sa panahon na yan, katulad aking nabagit kanina, na mayroong mga wisdom, mayroong mga karunungan. So binanggit doon sa ating binasa kanina that they were
renowned people or mighty men. At marami ang mga tao, marami ang mga tawag niyan na influence at nakinig sa mga taong ito. That's why kahit anong pangaral ni Noah, wala talagang ma-convert, wala talagang maidala si Noah sa harapan ng Diyos. Sabihin natin, after 50 years, tumigil na yung mga tumutulong at tanging pamilya na lamang ni Noah ang nag-build o nagpatuloy ng pagtayo ng ark. Pero hindi tumigil si Noah ng pagpangaral ng katuwiran ng Diyos. Up to the last, na ang Diyos ay magbuhos ng ulan, naniwala ako sa masampalataya, na nanatili si Noah na naglilingkod sa Diyos at nagtuturo ng salita ng Diyos. Balikan natin ang 2 Peter chapter 2, sabi doon, many will follow their destructive ways. So most likely, maraming mga tumayo sa panahon ni Noah, nag-blaspheme sa message, lumaban sa mensahe ni Noah, nagturo marahil ng kakaibang kaisipan sa kaisipan ng Diyos patungkol kay Noah sa panahon ng judgment. So yun lang naman yung aking mga tintinan, no? Because sabi dyan, many will follow their destructive ways. Maraming napasunod ang mga tao sa panahon na yun, bagamat si Noah ay nag-preach ng katuwiran ng Diyos. Because of whom, sabi dyan, the way of the truth will be blasphemed. Nang si Noah ay mag-build ng ark, they saw the ark, nakita nila kung paano ginagawa yung arka, narinig nila yung warnings ni Noah, yung preaching na narinig nila, maaaring paulit-ulit si Noah sa pagpapaalala. Pero mas pinili ng mga tao na sumunod doon sa mga mighty men and renowned people, na wala silang kamalay-malay na ang dulo ng mga gawa ng mga tao ito ay destructive ways. Pero merong Noah, merong sangbahayan, merong kaunting grupo sa panahon na yon, na by the grace of God, nakita nila may mabuting plano ang Diyos sa panahon na yon. Meron silang tinanggap na katuwiran mula sa Diyos at yun yung kailang nialakaran. While building the ark, at ako'y niniwala mga kapatid, na ganito rin nangyari sa ating panahon. Habang tayo ay sama-samang naglilingkod sa Diyos, ang truth ay narinig ng mga tao sa mga pangaral at nakikita nila yung buhay ng Diyos na nasa inyo bilang halimbawa ng salita ng Diyos ay totoo na kumikilos sa ating panahon. Pero bagamat nakikita at narinig ng mga tao ang mga bagay na ito, mas pinipili lang sumunod sa mga influencer o sa mga tao na makilala sa ating panahon kaysa sila ay makinig sa mensahe na dala-dala ng lingkod ng Diyos sa ating panahon. Kaya nga even sa panahon ng prophet sa ating panahon, William Branham, marami ring sumunod, marami ring baga ay sumama sa takbo ng ministry. Pero along the road, habang prophet ay nagturo na ng mga malalim ng mga bagay patungkol sa mga doctrine ng Scripture at hindi nila kayang lumakad ayon sa paglakad ng Espiritu ng Diyos sa mga panahon na yon, maraming mga nung una ay sumunod sa mensahe na unti-unti rin tumalikod. We can read it sa mga message ng prophet, sa mga booklets, na maraming mga malaking mga denomination group ang umalis o nag-withdraw ng support sa ministry ng ating kapatid William Branham. So sabi dyan, many will follow their destructive ways. And when the flood came, sabi ng Scripture, only 8 people were saved in the ark. Sa loob ng maraming panahon, ipinapangaral ang truth, even sa ating panahon. Kakaunti lang talaga ang tumanggap sa mensahe. Kakaunti lang talaga ang nakakita ng katotohanan sa ating panahon. Kaunti lang ang yumakap sa kalooban ng Diyos. Kaunti lamang ang kumilala sa gawa ng Diyos. Kaunti lamang ang nakakita ng biyayang ito ng Diyos sa ating panahon. At sino nagagalak sa gabi ito? Tayo ay bahagi sa mga tao na, sabi ni Pablo, binuksan ng Diyos
ang mata ng inyong mga puso para inyong makita ang kalooban ng Diyos sa mga panahon na ito. Ang katuwiran ng Diyos na itinuturo at pinapangaral sa mga panahon na ito. So when the flood finally came, there were only 8 people were saved. Punta natin ng 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 19. Sabi dyan, in which he also went and made proclamation to the spirits in prison. So, tinutukoy dyan na si Jesus. Nung siya ay, di ba, nung after na siya ay mamatay sa krus, nilibing, siya ay pumaroon sa souls in prison. Yan ay preaching din ng prophet sa ating panahon. He also went and made proclamation to the spirits in prison. Sa hell, ang tinutukoy dyan, sa hell. Who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah. Nangaral ng Panginoon doon sa kalaliman, doon sa Hades. Kanino? Doon sa mga, minsan na mga disobedient sa panahon ni Noah. Sabi dyan, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, because for almost 120 years, sino sa inyo nakakaunawa ng bagay na yan, na ang Diyos ay naging mapagpahinuhod sa tao. Pwede na sana ng Diyos pugsain ng mga masama sa panahon na yun, hindi na kailangang paabuti ng 120 years. Pero ang panahon na yun ay nagpapakilala kung gaano ang Diyos mahabagin sa tao kahit siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Because dahil tayong makasalanan, sabi ni Paul, tayo katulad ng mga tao na yun, mga nabuhay sa kasalanan, nabuhay sa kalayawan, nabuhay sa libutan, pero tayo ay kinahabagan ng Diyos. At salamat sa Diyos na mapagpahinuhod na Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Kahit man tayo ay gumawa ng mabigat ng mga kasalanan sa panahon na kalipas, hindi rin naging maganda yung takbo ng buhay natin before we came to this life, sa isang buhay na mananampalataya. Well, salamat sa Diyos na naging mahaba ang kanyang biyaya. Siya ay naglaan ng tamang panahon para tayo ay tawagin sa uling mga araw. Hallelujah! At meron tayong mga testimony na sinasabi natin, hindi nahuli ang Diyos kailanman. Hallelujah! Sa pagtawag sa atin sa uling mga araw na ito na tayo nabubuhay sa panahon na, pwede ko rin sabihin na talagang ang kasalanan ay great sa panahon na ito. Paano ganun din sa panahon ni Noah. So because of sabi dyan, when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark. So habang ginagawa yung arka, yun ay nagpakita na ang Diyos ay totoong meron pang biyaya sa karamihan. And while building the ark, patuloy ang pangaral ni Noah ng katuwiran ng Diyos para ipakita sa mga tao na kung sila isasampalataya lamang, then sila ay maliligtas sa judgment. In which, sabi dyan, a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Nangaral si Noah sa harap ng maraming tao na disobedient. Nangaral si Noah sa harap ng mga tao na sobrang sasama ng ugali, sobrang sasama na ng pamumuhay. Pero hindi napigilan ang purpose ng Diyos ng pagtawag sa kanya. Dahil it doesn't matter kung hindi sila sumampalataya, pero merong 8 soul, or at least, kasama si Noah, merong 7 soul na iniligtas ng Diyos sa panahon na yun when the judgment came. So Noah preached the righteousness of God sa mga panahon na yun na ang sanlibutan ay sobrang sama ng buhay ng marami ng mga tao. At pwedeng sabihin ng mga tao, even sa ating panahon, na failure ang ministry ni Noah. Because out of million, there were only 8 saved. Well, ang tao ay tumitingin sa bilang, sa kondisyon ng kalagayan ng tao, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso na nagpapakumbaba sa katuwiran ng Diyos. Ang tao ay naghahanap ng mga great revival, sabihin natin,
Yung malaking pagkilos ng Diyos. Yung maraming mga lumapit sa Diyos sa panahon ni Noah para kumilala ng kanilang kasalanan. Mga bansa na nagbabalik loob sa Diyos. So pwedeng mangyari sa panahon ni Noah while preaching God's righteousness. Pero walang ganong eksena, mga kapatid. Walang malakihang mga revival sa panahon na yon na nangyari. There were only 8 souls ang sumampalataya sa katuwiran ng Diyos. At yun ay sambahayan ni Noah sa panahon na yon. At yun ay nagpapakita din, mga kapatid, kung how the wickedness was great in those time. Meron lamang isang sumunod sa Diyos, while majority is rejecting the message. Kaya huwag tayo magtaka, kahit man sa ating panahon, kahit nariyan ang truth, ang pangaral, tumakbo na sa buong sanlibutan. Marami nang ginagamit, hindi lamang tayo, mga kapatid. Around the world, ay mayroong mga ministries na binuksan ng Diyos to preach the truth sa ating panahon. Pero kakaunti lamang ang tumatanggap sa Diyos. Kakaunti lamang ang kumikilala sa katuwiran ng Diyos hanggang sa ating panahon. Well, pwede natin sabihin na mas malaki pa nga ang tawag niyan, mas grabe ang kalagayan ng ating panahon because of technology. Mas malaki ang percentage ng tao ay hindi tumanggap sa Diyos because of this modern world. Pero even sa panahon ni Noah, na hindi pa ganito ka-modern ng panahon, out of million, there were only 8 souls na naligtas sa judgment ng Diyos. So, hindi pinapakita ng scripture na si Noah ay, sabihin natin, ang ministry ni Noah ay failure. Hindi dahil sa 8 kaluluwa lamang ang naligtas, ay masabi natin na parang ang hinayata ng tawag niyan, parang ang hina ng ministry ni Noah sa panahon na yun. Pero what matters, mga kapatid, is hindi si Noah, hindi siya lumayo sa salita ng Diyos. Or hindi niya hinayaan na hindi maituro ang katuwiran ng Diyos sa panahon na yun. Nagpatuloy si Noah while building the ark, ay kaniyang tinuro ang salita ng Diyos sa mga panahon na yun. Now, balikan natin ang Genesis chapter 6, verse 9. Pinapakita dito ang paglakad ni Noah kasama ang Diyos. Sabi diyan, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Pero hindi naman po ibig sabihin na si Noah ay wala rin kahinaan katulad natin. Remember, sabi ni James, na si Elijah ay katulad din natin, may pagkataong katulad din natin. But when Elijah prayed, siya ay dininig ng Diyos. So, ito ay pag-describe ng scripture how Noah lived. So, ibig sabihin siya ay katulad din natin, but he lived perfectly sa harapan ng Diyos. Siya ay matuwid na tao sa harapan ng Diyos. Sabi diyan, Noah walked with God. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. So anong pinapakita ng Genesis 6 verse 9? Na bago pa si Noah maging builder ng arka, si Noah ay believer na sa harapan ng Diyos. Bago pa tanggapin ni Noah yung command to build the ark, si Noah, I believe so, because sabi diyan, he walked with God. Si Noah ay meron ng daladalang testimony ng katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, meron na siyang iniingatan na biyaya, nasumpungan niya ang biyaya ng Diyos. Siya ay nagpasimulang lumakad kasama ang Diyos. Siya ay nagsimulang sumampalataya sa Diyos. Siya ay nagsimulang kumilala sa kalooban ng Diyos. And before he was called to build the ark, Noah is a believer. Siya ay meron ng panampalataya sa Diyos na tumawag sa kanya. Siya ay inihanda na ng Diyos para mangaral ng katuwiran niya sa panahon na yun. Lalo na sa panahon na siya nag-build ng ark. Because meron ng pinakita na kapahayagan ng Diyos sa kanya, 120 years na lamang magiging buhay ng tao.
the judgment will come. At doon nagpasimulang magturo at mangaral si Noah. Hindi man makinig ang millions of people, pero mahalaga na sa harapan ng Diyos na ang kanyang asawa, kanyang mga anak, at ang kanyang mga naging mga manugang ay sumunod sa itinuro ni Noah sa panahon na yun. Well, ganun din naman sa ating panahon, mga kapatid. Kaya hindi natin ibipilit ang mensahe sa marami. Dahil ito ay naririnig na sa ating panahon, nasa radio, nasa television, nasa internet, ang mga mensahe ng prophet. Marami na nakakarinig, marami na nakaka-witness ng mga buhay. So, huwag na tayo lumayo kahit sa inyo. Sumasampalataya ako, mga tao ay nag-witness ang gawa ng Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid. Kung paano kayo lumalakad sa panampalatayang ito without compromising the message sa panahon natin. Ang mga tao ay nanonood sa buhay niyo. And that's why tinawag tayo ni Paul na living epistles. And try to imagine, we live sa panahon na singsama na. Compare sa panahon ni Noah. Ay kung yung tinawag na great, ang wickedness ay great sa panahon na yon, ay mas matindi sa ating panahon. There were 6 or, kung di ako nagkakamali, 7 billion population sa ating panahon. At ilan lamang ang sumampalataya sa katotohanan sa uling mga araw na ito. Well, pasalamat tayo sa Diyos, isa tayo sa nakakilala ng kalooban ng Diyos sa ating panahon. Magpasalamat ka na ikaw ay tinawag ng Diyos na kabahagi sa kanyang dakilang plano sa uling mga araw na ito. So before Noah was a builder, siya ay believer na, siya ay meron ng testimony. Siya ay sumampalataya na sa Diyos. And that's why, nung siya ay tawagin to build the ark, doon pumasok yung calling niya to preach the righteousness of God sa panahon ng masama ang panahon na kanyang kinalalagyan. Punta natin dali itong Hebrews chapter 11. So alam natin dyan sa verse 7, by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear. So ganito kumilos yung panampalataya sa panahon ni Noah. Nang ang Diyos ay mangusap sa kanya, he was moved with godly fear. Ibig sabihin, ibinaba niya ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Dahil nakita niya mayroong utos or mayroong calling, mayroong gustong ipagawa ang Diyos na malaking bagay sa buhay niya. And that is to build the ark. At ang sabi diyan, prepared an ark, he was moved with fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. So, nung si Noah ay tinawag ng Diyos para i-build ang ark, yung panampalataya ay nandun na kay Noah because bago pa dumating yung panahon ng calling ng pag-build ng ark, he's a believer na sa panahon na yun. At ang sabi natin binasa, he walked with God, meron na siyang karanasan sa Diyos, meron na siyang panampalataya sa Diyos na tumawag sa kanya, and when the right time comes to build the ark, si Noah ay wala siya ibang ginawa kundi sumunod sa command ng Diyos. At yun ay ang pag-build ng arka sa panahon na yun. So bago pa dumating ang command to build the ark, si Noah ay believer na, siya ay sumampalataya na sa Diyos, sa katuwiran ng Diyos, siya ay lumakad na sa katuwiran ng Diyos, siya ay sumampalataya na sa biyaya ng Diyos. And when the command comes, sa tamang panahon, wala siyang ginawa kundi sumunod sa utos ng salita ng Diyos. At isang bagay na mahalaga sa panahon nito, mga kapatid, o sa panahon na yun, sa panahon ni Noah. And that's why na ang Diyos ay mag-utos ng pag-build ng ark, wala siyang ginawa kundi ibaba ang kanyang sarili at sumunod sa utos ng Diyos. Balikan natin ang Genesis chapter 6, mga kapatid, verse 13. Tingnan natin yung part na ito. Genesis 6, verse 13, and God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Sabi diyan, make yourself an ark of gopher wood.
Niniwala ako na hindi naging mabigat kay Noah ang pagsunod sa Diyos nang ang Diyos ay mag-command to build the ark. At niniwala din naman ako mga kapatid sa panahon na ito, kung meron man calling, kung meron man gustong ipagawa ang Diyos sa buhay natin, niniwala ako hindi ito magiging mabigat dahil bago pa man tayo sumunod sa calling na gustong gawin ng Diyos, meron na tayong karanasan at tayo ay sumampalataya na sa Diyos na tumawag sa atin. Ibig sabihin, meron nang na-build sa buhay, may na-establish na sa buhay ni Noah. Hindi na mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos because na-establish na yung faith sa buhay niya. And by faith, sabi sa Hebrews, siya ay sumunod sa Diyos. He was moved with fear and he built the ark according to the Word of God. Well, sa ating panahon, naniniwala ako, ang Diyos ay mayroong kani-kaniyang inilaan ng ministry sa bawat isa. At gaano man ito kalaki o kalit, mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob dahil tapat ang tumawag sa atin. Bago pa man tayo dalhin ng Diyos sa isang pagkilos o paggawa, meron na munang na-build na faith sa puso natin at meron na tayong katiyakan, hindi tayo pababayaan ng Diyos na tumawag sa atin. Amen! Like Noah, nagpatuloy siya, ibinaba niya ang puso sa harapan ng Diyos to preach righteousness before this wicked people sa panahon niya. And hindi siya na-discourage dahil meron na siyang na-build na pananampalataya. Siya ay may buhay na kanyang kasama ang Diyos sa panahon na siya ay lumalakad sa lupa bago ang command ng pag-build ng ark. Now, ano itong katuwiran ng Diyos na itinuro o ipinangaral ni Noah? Sabi sa ating text, o sabi dun sa 2 Peter, tinawag siyang preacher of righteousness. Ano itong katuwiran ng Diyos na ipinakita ni Noah sa mga tao? Punta natin ng Psalms 11 verse 7. For the Lord is righteous. Psalms 11:7. For the Lord is righteous, He loves righteousness, His countenance beholds the upright. Daladala ni Noah ang mensahe ng katuwiran ng Diyos dahil ang Diyos ay matuwid na Diyos. Yun ang gustong ipakita ng Diyos sa panahon na mga tao ay punong-puno ng violence. Hindi ito ang plano ng Diyos, hindi ito ang gustong mangyari ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay makita ang kanyang katuwiran sa buhay ng mga tao. And that's why bumangon si Noah, tinawag si Noah to preach God's righteousness. Because the Lord is righteous God. Hallelujah. He loves righteousness and His countenance beholds the upright. Ang katuwiran ng Diyos ay ang pangyarihin ng Diyos, ang kanyang kalooban sa buhay ng tao. Psalms 89 verse 14. Righteousness and justice are the foundation of your throne. So walang ibang ipapahayag ang Diyos except doon sa kung ano yung foundation. Kung ano ang nagbibuild sa Diyos or kung ano yung bagay na mayroon sa Diyos. Ipinakilala dyan ng kanyang trono, ang foundation ay righteousness and justice. Nais ang Diyos ipakita sa karamihan sa panahon ni Noah na ang Diyos ay matuwid ng Diyos at ang Diyos ay Diyos ng kahatulan. Ang Diyos ay Diyos na matuwid. Ang Diyos ay Diyos na banal na Diyos. Hallelujah! At ang Diyos ay Diyos na gumagawa ng kaayusan sa buhay ng tao, kapayapaan sa buhay ng tao. Kapag ang tao ay gulong-gulo na, kapag ang tao ay punong-puno ng kabalisahan sa buhay, ang kapayapaan na mula sa Diyos ay pinapadala niya by His Word, by the message. Hallelujah. And who is willing, sino man ang mayroong puso na willing na makalapit sa Diyos. Sino mang nauuhaw na puso ay lumapit sa Diyos. Because God is a righteous and justice God, or just God. And most likely, mga kapatid, ang pangaral ni Noah sa panahon na yun ay ito yung laman. Katuwiran ng Diyos, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay
ay tawag niyan, gumagawa ng may katuwiran, humahatol ng may katuwiran. Kaya yung judgment na kaniyang dadalhin sa buong lupa sa panahon na yon ay isang matuwid na judgment ng Diyos. Because kung ang tao ay hindi magsisisi sa kanyang kasalanan, ang dulo niyan ay destruction. Katulad natin, kung tayo ay hindi nagsuko ng buhay natin sa Diyos, ang ating pupuntahan ay destruction. Pero salamat, sabi ng awit, tayo ay galing sa miry clay, inabot tayo ng great hand ng Diyos, hallelujah, na kanyang biyaya. Mula doon sa miry clay, kinuha tayo ng Panginoon para tayo ay gamitin niya sa tamang panahon sa uling mga araw. Hindi man tayo nangangaral ng katuwiran, hindi man tayo mga preacher, pero para sa akin, iniwala ako na ang buhay ninyo na lumalakad sa katuwiran ng Diyos ay isang malaking mensahe sa ating panahon. Yung pananampalataya na meron kayo sa mga panahon na ito ay malaking mensahe sa mga tao. Sabi ko nga sa isang kapatid natin, sa isang sister, na ang pananampalatayang ito ay hindi mo makikita sa mga denominasyon sa mga panahon na ito. At katulad ni Noah, katulad natin, we're called, tayo tinawag sa katuwiran ng Diyos. And like Noah, siya ay tinawag to preach the righteousness of God. And to think, mga kapatid, ayon sa matalata na binasa natin, si Noah ay nangaral sa harapan ng ungodly world. Well, isang bagay din na nakikita ko, mga kapatid, kung gaano ito kahirap sa panahon ni Noah, preaching before the ungodly world. Ang mga tao ay meron ng decision. Binasa natin kanina sa Psalms. Men, ang sabi doon na ang mga tao sinasabi nila that there is no God. And could you imagine sa panahon ni Noah, mga tao, yun ang sinisigaw, yun ang pinapakita nila, na walang Diyos, walang judgment, walang ganitong mangyayari, walang bagay na ganito. And they continue living in those days. Ang sabi ng Scripture, they live, they eat, they drink, they marrying and giving marriage sa panahon when the flood came sa mga panahon na yun. So when Noah began building the ark, ano mapapansin natin sa Scripture? Kung ating i-analyze, there was no rain sa panahon na yun. So meron lamang tinatawag na dew. Merong hamog na nalaglag tuwing umaga sa panahon na yun. So there were no heavy rain sa panahon na yun. So when Noah began building the ark, pwede natin sabihin, there's no visible evidence para magkaroon ng floods. Wala pang karanasan ng mga tao ng storm clouds or any sign ng malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya yung mga tao ay hindi na-convict or hindi sila na-convince sa mensahe ni Noah. So it seems like parang normal lang ang sitwasyon. Pero within the hearts of Noah, sa kalaliman ng puso ni Noah, nang siya sumampalataya sa pagtawag ng Diyos. Ano sinampalatayaran niya? Mula nung siya tinawag, 120 years na lamang ang magiging buhay ng tao sa ibabaw ng lupa. So ganong katagal iningatan ng likod ng Diyos ang kanyang promise or ang kanyang katuwiran. Mga kapatid, gaano katagal na tayong nag-iingat ang salita ng Diyos? Sabi ni Pablo, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magpagal sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Gaano na lang kaya kalapit ang panahon. At tayo sumasampalataya na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Manatili tayo sa panampalatayang ito na iningatan ng mga nauna sa atin. Hallelujah! Sila ay kinutya sa mensahe. Sila ay tumanggap din ng mga blaspheme words because of this message. Dahil sa mensahe na ito na ating tinayuan, kung paano sa panahon ni Noah, tumanggap din sila ng hindi birong blaspheme words. Dahil wala namang ulan, wala namang storm clouds na nabubuo. Paano mangyayari na ang flood ay aabot doon sa taas ng bundok? Pero mayroong panampalataya si Noah, mayroon siyang iniingatan na katuwiran ng Diyos na hindi tinanggap ng marami sa panahon na yun. So when Noah began building the ark, nagpasimula ngayon si Noah magturo, hindi lang sa mga tao, kundi sa kaniyang pamilya. So
So, sa panahon na yun, maraming mga tao hindi sumampalataya. At niniwala ko mga kapatid na hindi lamang, ibig sabihin, hindi narinig ng mga taong pangalan ni Noah. Niniwala din ako na si Noah ay nag-effort para dalhin ang salita ng Diyos sa mga tao. So wala pang technology, wala pang television, walang radyo to spread the gospel or to spread the word. Pero niniwala ako na ito ay nagpasalin-salin sa mga tao hanggang sa umabot doon sa karamihan ang mensahe ng Diyos. So sa Hebrews, binasa natin, by faith, walang ginawa si Noah, kundi sumunod sa utos ng Diyos. And that's why, sa part na ito, makikita natin mga kapatid, bago tayo magtapos. Binigyan ng diin ang tinatawag na obedience or ang pagiging obedient ni Noah. We can read 6 verse 22 ng Genesis. Ang sabi doon, thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. Ang sabi sa Hebrews, binasa natin kanina, Noah was moved with godly fear at siya ay sumunod para i-build an ark. Kaya dito sa ilang accounts ay binigyan ng diin that Noah became obedient. He obeyed the word of God. Genesis 7 verse 5, and Noah did according to all that the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters were on the earth. So most likely, before turning 500, dumating ang command to build the ark. And he built it for 120 years. At ang flood ay dumating. Mga kapatid, gaano kahalaga ang pagsunod? Ang pagsunod ay tanda ng pananampalataya. Kung tayo ay sumasampalataya sa mga panahon na ito, hindi tayo magiging mahirap sumunod sa salita ng Diyos. Noah became obedient and he did all according to the commands of the Lord. At ganoon din naman sa ating panahon. Naniniwala ako, sumasampalataya ako, na kung paano sabi ni Jesus, hanggat hindi nyo nalalagpasan ang katuwiran or ang tawag niyan, ang attitude or ang ginagawa ng mga Pharisees, ay hindi kayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag hindi daw natin nalagpasan yung kanilang kasipagan sa paglilingkod, kasipagan sa maraming mga bagay. Kaya nga meron tayong gabi ng pananalangin para humingi tayo ng tulong sa Diyos. Dahil hindi natin kaya gawin ang lahat, pero sabi ni Paul, magagawa kong lahat ng bagay dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Sa ating sarili, hindi natin kaya mga kapatid maglingkod sa Diyos sa lahat ng bagay. Pero salamat sa kalakasan na mula sa Diyos. Nagpapalakas sa atin. Sa obedience ay pinakita diyan kung gaano ito kahalaga sa pagsunod sa Diyos. So obedient means ikaw ay may panampalataya at ang panampalataya mo ay may kita or mahayag through your obedience. Kaya pinakita sa Hebrews chapter 11 verse 7 na si Noah, he moved with fear and then sabi doon, nagsimula siyang mag-build ng ark sa mga panahon na yun. Well, ang story ni Noah hindi na bago sa atin mga kapatid, but sa gabi ito, nais ko lang iwan sa inyo ilang mga bagay pa. Ang story ni Noah ay nagpapalala sa atin ng kaniyang pagtatapat sa Diyos. For about 120 years, ganun iningatan ni Noah ang salita ng Diyos sa kaniyang puso. Ganun ka tagal pinaglingkod ni Noah yung buhay niya sa harapan ng Diyos. Ganun katagal niya minahal ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa uling mga araw na ito, dalangin ko, palakasin pa tayo ng biyaya ng Diyos hanggang sa maabot natin ang araw ng pangako ng Diyos, ng Panginoon, na tayo ay kanyang aagawin sa alapaap. Dahil kung paano sa panahon ni Noah, nang hinang marami tumalikod, maraming umayaw din sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa 8 na lang natitira. Mga kapatid, dalangin ko sa gabing ito, magpatuloy tayong tumayo sa salita ng Diyos.
ibigin natin ang salita ng Diyos. Mahalin pa natin ang Panginoon. Mahalin natin ang gawain ng Panginoon dahil ang panahon na ito ay hindi rin biro ang pakikibagbakan ng mga anak ng Diyos. Ang sabi ni Paul, kailangan natin makatayo sa ulit mga araw sa pagharap sa schemes ng Diablo sa ulit mga araw na ito. At kung hindi tayo kakasangkapanin ng kalakasan ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo makakaharap ng malakas o hindi tayo magtatagumpay sa anumang gawa ng Diablo sa ulit mga araw. Now, sa ating pagkatapos, alam niyo ba na nangyari ng atonement sa panahon ni Noah? Sa kanyang actions ng pagpangaral sa salita ng Diyos. Because atonement means, hindi ko lang sa inyo ang meaning, is the act of making amends or reparations for our wrongdoing, injury, or offense. So atonement is the act of making amends. Ibig sabihin, nang si Noah ay nangaral ng katuwiran ng Diyos, he is actually showing the atonement. Ibig sabihin, may dala-dala si Noah na salita ng Diyos na sapat para magpabago sa puso at ugali ng tao. But because they did not believe, hindi nila naranasan ang pagkilos ng katuwiran ng Diyos sa buhay nila. And there were only 8 souls ang siyang nakaunawa ng plano ng Diyos sa panahon na yun. Meron lamang 8 kaluluwa na hindi pa ang Diyos. Meron lamang 8 kaluluwa na nakaunawa sa plano ng Diyos sa panahon na yun, na lumakad sa katuwiran ng Diyos sa panahon na yun. So ang ginawa ni Noah na preaching ng righteousness ay nagpapakilala na ng atonement na gagawin ng Diyos sa magitan ni Kristo sa panahon na darating. Because when Christ came sa magitan ng paghahandog ng kanyang buhay, ibinigay ng Diyos ang atonement sa buhay natin. Ang ating buhay ay binago ng salita ng Diyos, binago ng gawa ng Diyos, binago ng presensya ng Diyos sa magitan ni Kristo na bago ang ating buong pagkatao sa harapan ng Diyos. And therefore, tayo ngayon ay nakatayo sa kanyang presensya, tayo ngayon ay tumatayo sa kanyang salita na wala na tayong anumang guilt sa ating mga puso at kaluluwa sa panahon na ito. Sinusumasampalataya na tayo ay nililisan ng salita ng Diyos. At sinusumasampalataya na ang panahon na ito ay katulad sa panahon ni Noah, na mayroong mga tao ang Diyos na nangangaral pa rin ng katuwiran ng Diyos sa uling mga araw. Ipinapakilala sa marami na ang Diyos ay banal na Diyos, ang Diyos ay matuwid na Diyos, ang Diyos ay hindi siya nagtatangi ng tao. Kung tayo ay hindi magpapakumbaba, sabi ng salita ng Diyos, tayo ay, sabi doon, ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos at ang nagmamataas ay ibababa ng kapangyarihan ng Diyos. Na huwag natin kalimutan mga kapatid, ang Luke chapter 17, tayo magtatapos. Luke chapter 17 verse 26, sabi diyan, as it was in the days of Noah. So bago yan, kailangan mo na i-quote sandali, bago makalimutan, isang part lang ng mensahe ng prophet, sabi niya, and there was an atonement made before the first destruction. Ibig sabihin, meron ng pinapakitang atonement na ito'y gagawin ng Diyos sa mga panahon na darating. Sabi diyan, of the antediluvian world, God had a preacher of righteousness, Noah, and he preached 120 years for people to come into the ark. And those who willfully refused to go, there wasn't nothing left but judgment. So ulitin ko lang mga kapatid, when Noah preached the righteousness of God, ay nagpapakita na ito ng atonement. Ibig sabihin, pwede ito magpabago sa kilos ng mga tao sa panahon na yun na masyado ng violence. But people choose to not believe sa panahon na yun, and therefore sila ay himarap sa Diyos, hinarap nila yung judgment ng Diyos, sila ay napuksa sa panahon na yun sa magitan ng flood. Now, pagdating sa Luke chapter 17, verse 20, ano sabi dyan? And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark. So pinakita ni Jesus ang panahon na kinalalagyan ni Noah na ito'y mauulit o ito'y mangyari din sa panahon ng anak ng tao. Sa panahon ng pagbabarito ng Panginoon, on His second coming, the same thing will happen. Ang mga tao ay
kakain, iinom, mag-aasawa, magtatayo ng bahay, as it was in the days of Noah. And then sabi dyan, and the flood came and destroyed them all. Mga kapatid, kung paano sa panahon ni Noah, people did not believe. Huwag na tayo magtaka sa ating panahon, hindi rin ng mga tao madaling paniwalain ng mensahe ng Diyos. Minsan, kailangan pa natin itong idulog sa Diyos, iluhod sa Diyos, kailangan pa natin ipag-fasting minsan, para ang ating mga mahal sa buhay na matigas ang puso ay tawagin ng salita ng Diyos. Huwag lang tayong tumigil sa pagtuturo. Huwag lang tayong tumigil sa pangangaral. Huwag lang tayong tumigil sa pagpapahayag ng katuwiran ng Diyos. At kung paano sa panahon ni Noah preached righteousness, ganoon din naman sa uling mga araw, we will also preach the word of righteousness. Hindi rin tayo titigil sa pagpapaalala sa ating mga mahal sa buhay. Handa pa ba natin panalangin ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa gabing ito? Marami pa tayong mga pangailangan, marami pa tayong mga kailangang idulog sa Diyos. Ang ating sambahayan ay lumalaki, ang ating sambahayan ay nanganak ng nanganganak, nagkakaapo tayo, na-extend ang family, at ang mga tao ay, kung wala silang maabutan na katuwiran ng Diyos, ang dulo nito ay destruction. Pero sa gabi ito, salamat, may salita tayong tinanggap sa ating panahon. Meron tayong tinanggap na biyaya mula sa Diyos at kalakasan na mula sa Diyos by Spirit at sapat-sapat ito para tayo ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Ating palapakan po yung mga kapatid, purihin ng Diyos for this word. Dalangin ko na ito ay mabigay sa atin ng encouragement sa ating pananampalataya na hindi tayo titigil maglilig sa Diyos hanggang sa araw ng kaniyang pagbabalik. Sinong kasama ko sa gabing ito na magpapatuloy? Hindi man 120 years, hindi naman aabot sa ganung kahabang panahon, pero hanggang sa ang Panginoon ibabalik, magpapatuloy tayong tatayo sa pananampalataya. Maglilig sa Diyos, mangaral, magpapatutuo ng kabutihan ng Diyos sa ating panahon. Tayo mukha at manalangin. Panginoong Diyos, we're grateful for this privilege sa uling mga araw na kami ay meron pa rin, o Diyos, liwanag na nalalakaran sa uling mga araw na ito. At ito'y sa umagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Thy word is a lamp into our feet, Lord. Ito'y ilawan sa aming mga daan. Ito'y liwanag sa aming mga daraanan, O Diyos. Kaya salamat, purihin ka sa gabi ito dahil ikaw'y patuloy na gumagawa, patuloy ka nangungusap, patuloy ka nagtuturo at patuloy ka nangangaral sa iyong iglesia. Hindi man, Panginoon, makinig ang karamihan sa aming panahon. Katulad sa panahon ng lingkod si Noah. Hindi man lahat ay sumampalataya. Pero ang Diyos ay hindi titigil. Ang Diyos ay hindi, hallelujah, hindi ka maubusan ng paraan, Panginoon, ang pagtawag. Hallelujah. Meron pa kami mga mahal sa buhay, O Diyos, na hindi nakakaunawa sa iyong kalooban, ni hindi, O Diyos, alam ang salitang kabanalan, ni hindi alam ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan, na kapag ito'y nasa iyo, ito'y magtuturo, hallelujah, sa buong kautuhanan at sa buong kalooban ng Diyos. Kaya purihin ka, salamat sa gabing ito, Panginoon, na ikaw ay patuloy na nagsusugo ng iyong salita upang kami ay turuan, upang kami ay itayong matibay sa pananampalataya. At salamat, O Diyos, dahil ikaw ang nangungusap, ikaw patuloy ang siyang nagpapahayag kung paanong sa panahon ng lingkod si Noah, hallelujah, ikaw ay gumawa, ikaw ay nangaral, ikaw ay nagsugo ng iyong salita, ng iyong mensahe, O Diyos, sa panahon na iyon. At ang iyong biyaya ay nakita ng karamihan. Nahayag ang iyong gawa sa panahon na iyon while Noah is building the ark. Yet there were only 8 souls were saved sa panahon na iyon. At maaring maulit din sa uling mga araw, O Diyos. At maaring ilan lamang, Panginoon, ang mananatili, hallelujah, na tatayo sa iyong mga salita. Panginoon, ang aking dalangin, O Diyos, sa gabing ito, huwag nawa kami panghinaan ng loob, huwag nawa kami manghina sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo pa kami, samahan mo pa kami, hanggang sa kami ay makapagpatuloy, hanggang sa araw ng iyong pagbabalik, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, salamat sa kasaganahan ng iyong mga salita, salamat sa iyong mga patuloy na pag-akay sa iyong iglesia, at sa iyong mga banal, O Diyos, ay aking tinataas ang bawat isa. At kung ano man ang aming mga pangailangan ay aming inilalapag sa iyong paanan
believing, sumasampalataya, may magagawa ka sa aming mga pangailangan sa gabi ito. We give all the glory and honor to you, O God, and we pray all these things sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen.